Nakakita ka na ba ng hayop na tulad nito? Nakakatakot tingnan, di ba? May 8 paa, matatalas na ngipin at hitsura palang kakaiba. Ito ang tinatawag na tardigrades o water bears. Kung titingnan mo itong maigi, para itong bear o isang piglet, ngunit huwag mabahala dahil ito ay singliit lamang ng tuldok. Halos di mo ito makikita. Ang pinakamatanda nito ay may haba po lamang na 1.5 mm o 0.059 inch at ang pinakamaliit nito ay may haba lamang na 0.1 mm. Kung ikukumpara mo ito sa iba, mas maliit pa nga ito sa kuto o langgam. Pero wag ismulin. Heto ang matindi. Tinawag nga itong the toughest animal on earth o pinakapalaban o pinakamatatag na hayop sa buong mundo. Kahit pakuluan mo pa ito ng ilang beses o di kaya huwag pakainin at painumin ng 30 years ay sure walang epekto. Una po itong nadiskubre at nakita noong 1773 ng German zoologist na si Johann Goes at tinawag niya itong water bear. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, tinawag itong tardigrades ng isang Italianong biologist na si Lazzaro Spallanzani. Ito'y matatagpuan halos kahit saan sa mundo, mula sa tuktok ng Himalaya Mountain Range hanggang sa ilalim ng dagat, mula sa nagihiyelong Antarctica hanggang sa mga bumulusok na hot spring. Ang mga maliliit na nilalang na ito ay makakaligtas sa matinding temperatura mula sa minus 328 degrees Fahrenheit hanggang 304 degrees Fahrenheit. O kahit ihagis mo ito sa bulkan ay buhay pa rin ito. Ang mga tardigrade ay malamang na nauugnay sa arthropoda na kinabibilangan ng mga insekto, gagamba at crustacean. Sila itinuturing na aquatic dahil kailangan nila ng tubig sa paligid ng kanilang mga katawan to permit gas exchange, gayon din upang maiwasan ang hindi makontrol na pagkatuyo. Madali mo silang mahanap na nabubuhay sa mga katubigan na may mga lumot, gayon din sa mga buhangin, lupa, sediment at mga bulok na basura ng dahon. Karamihan sa mga tardigrade ay kumakain ng halaman o bacteriophagous o mga kumakain ng bakterya. Ngunit ang ilan ay carnivorous sa kadahilanang kinakain nila ang mas maliliit na species ng tardigrades. Bakit nga ba sila tinaguri ang the toughest animal on earth? Maraming mga pagsusuri ang isinagawa ng mga siyentipiko upang patunayan at upang mahanap ang kanilang mga limitasyon. Isa sa pinakamalaking pagsusuri na isinagawa noong ito'y buhay pa rin pagkatapos ng pagkakalantad sa kalawakan. Noong 2007, ang mga dehydrated na tardigrade ay dinala sa mabababang orbit ng Earth bilang bahagi ng photon inclination. Nalantad sila sa alinman sa matigas na vacuum ng outer space at protektado mula sa UV radiation o vacuum at solar UV radiation sa loob ng 10 araw ng sunod-sunod. Pagkatapos ng kanilang pagbabalik sa Earth, ang mga water bear na protektado mula sa UV ay muling nabuhay sa loob ng 30 minutes ng rehydration. Ang kasunod na dami ng namamatay ay mataas, ngunit marami ang nakagawa ng mabubuhay na mga embryo bago sila namatay. At noong 2017, nagpasya ang mga mananaliksik mula sa Oxford at Harvard Universities na subukan kung paano katatag ang iba't ibang anyo ng buhay sa mga potensyal na astrophysical event. Mga bagay tulad ng mga asteroids, supernova blast at gamma ray burst. Siyempre, walang pagkakataon ang mga tao, ngunit sino ang natira? Mga tardigrade. Napag-alaman nila na ang maliliit na organismo na ito ay maaaring mabuhay sa karamihan ng mga kaso na itinuturo ang potensyal para sa kanila na mabuhay sa Earth ng matagal. Marami pang mga pagsusuri ang isinagawa tulad na lang ng mababang temperatura na 0.05 kelvins o negative 272.95 degrees Celsius o functional absolute zero, mataas na temperatura na 150 degrees Celsius, pressures ng 40,000 kilopascals, binaril mula sa isang high-speed na baril, naglakbay sa halos 3,000 talampakan bawat segundo at may impact na 1.4
gigapascal na pressure. Inimbak sa freezer sa loob ng 30 taon. Lahat ng yan ay walang-wala sa tardigrade. Ano nga ba ang kanilang sikreto? Ito ang kanilang sikreto. Ang mga tardigrade ay umangkop sa stress sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagdaan sa isang proseso na kilala bilang cryptobiosis. Ang cryptobiosis ay tinukoy bilang isang estado kung saan ang mga metabolic na aktibidad ay nababaliktad sa pagtigil. Kanilang ibinabaluktot o kinukulot ang kanilang katawan na kung tawagin ay tan. Habang nasa isang tan, ang kanilang metabolismo ay maaaring mas mababa sa 0.01 degrees ng normal. Ang pagbabagong buhay ay karaniwang tumatagal ng ilang oras, depende sa kung gaano katagal ang tardigrade ay nasa cryptobiotic na estado. Ang mga tardigrade ay maaaring mabuhay bilang mga tan para sa mga taon o kahit na mga dekada upang maghintay sa mga tuyong kondisyon. Gayunpaman, ang mga tardigrade ay may nakamamatay na kahinaan. Nalalanta ang mga ito sa ilalim ng init na maaring maging problema habang pinapataas ng pagbabago ng klima ang temperatura. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2020 na ang mga tardigrade sa temperatura ng tubig na humigit kumulang 100 degrees Fahrenheit ay maaaring mamamatay sa ilang araw lamang. Mayroon ding ilang pagkakalito sa pagitan ng matinding kaligtasan ng tardigrade at ang kanyang kakayahang mabuhay ng magpakailanman. Ang katotohanan, ang mga tardigrade ay mayroon lamang na lifespan na 3 hanggang 4 na buwan para sa ilang mga species hanggang 2 taon para sa iba pang mga species sa aktibong estado. Kaya ang katotohanan, walang forever dito sa mundo. Salamat sa panonood. Bye!